Pagkatapos nga pong maihatid sa school itong aking baby nata, ay dumiretso na po agad kami sa aplaya at mangunguha nga po kami nung panlahok man laang sa gugulaying puso ng saging. Pero bago po yun ay dumaan muna kami din sa bahay ng aking tiyahin sa tabing dagat. At nakita ko nga rin po itong aking tiyuhin na galing sa Bicol. Ay parang kengkoy ay. Naglakad na nga po kami dyan papunta sa batuhan at doon po maraming bato ay malamang. Doon nga ho kami kukuha ng pwedeng ipanglahok sa gulay, yung mga tinitingkab po baga sa mga bato na parang suso. Ay iri ng mga aking kapatid ay pulusta, wala ang pinagagawa habang kami naglalakad. Aba ay parang singi di mo ang pinagagawa oh. At ito nga po at nakarating na kami din sa batuhan at nagpalaro ho ako dyan ng Bring Me Baliena. Charot. Nagsimula na nga po sila papa dyan na manguha ng mga ganyang parang suso ang itsura. Ay alam ko pong kuko ni papa ang inyong napapansin. Ay pagpasensyaan nyo na ho at ang aking ama ay napakasipag. Madalang ko po yung makitang magpahinga. Kaya talagang ang kuko niyaan ay laging may chocolate. Aba ay maya maya ho ay nakakita nitong maliit na katang. Namatay. Ay namatay na. Na ano ito po? Natin. Ay i-revive. Ay patay na. Wala na. Patay na. Oh, ngayon ho ay alam nyo na kung saan nagmana ang mga anak. At aba, itong aking asawa ay tatahi-tahimik po yan, pero madami na palang nabihag. Nasuso, kayo naman. Na-high blood na. At ito na po ang mga nakuha naming mga suso. May panlahok na po tayo sa ating gugulayin sa tanghalian. At bago nga po kami umuwi ay natsyempohan na rin namin aring magandang bahaghari. Grabe, napakaganda. Naglakad na nga rin po kami agad pa uwi at nagbabadya na po dyan ang ulanin. Ay di mo rin si Jid dadali na naman ay pagka ikinangada pa dyan ay ewan sa iyo. Pagka uwi po namin ay hinugasan ko na nga po agad itong pinanguha naming mga suso. Tapos ay nanguha na po agad si papa ng puso ng saging, saka ng niyog. Tinapasan at biniak na rin po niya yan. Siya na rin po ang paglulutuin ko para malubos-lubos, charot. Ginayat ko na nga po pala dyan yung puso ng saging. Maninipis laang po ang paggayat. Tapos ay nilamas ko po sa kaunting asin. At nung mahiya-hiya po yung aking asawa, ay siya na po ang nagkayod ng nyog. Joke lang po. Baka magalit yung asawa ko. Injured po ang hinlalaki noon at napukpok ko ng martilyo kaya hindi masyadong maihawak. Pero tingnan nyo naman po, pinipilit magpiga ng gata saka ng puso. Kaya naman ang puso ko ay kanya laang. Ay sus! Pagkatapos pong mapiga yung puso ay hiniwag-hiwag po yan ng aking asawa para maghiwa-hiwalay ulit. Ako'y di baling yan ang maghiwalay ha, wag lang tayo. Naggayat na rin po ako dyan ng bawang, sibuyas at luya. At ito na po, magigisa na po tayo. Siyempre unahin ang bawang, sibuyas at luya. Maya-maya po nung brownish na ang kulay ng luya, ay inilagay ko na rin po yung suso at hinalo-halo hanggang sa mahilo silang lahat. At nung hindi na nga po makagula pa yung mga suso, ay inilagay ko na po yung puso ng saging. At isinunod na rin po yung unang gata. At nung kumulo na po ay nilagyan ko na po ng kaunting asin, tapos ay paminta, saka yung kakang gata. Kaunting asin laang po ang inilagay ko at tian pong puso ay nilamas na sa asin kanina. Kaya alat naman po masyado. At habang iniintay po nating maluto ang gulay ay nagprito na po muna ako ng isda. At napakasarap po niring i-partner sa ginataang gulay. At ito na po, luto na po ang ating ginataang puso ng saging. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Kain po tayo. Salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Nakakagutom na aba.